itong drama ni Amy Marcos na talagang kunyari, din sinasabi niya, although hindi niya pinangalanan, pero alam naman natin, dambuhalang sanggol. Anong kaputahan yan? Saan naman galing yung mga drama, dambuhalang sanggol? Definitely hindi sanggol si Romualdez, demonyo siya. Dapat dambuhalang tambaluslos, dambuhalang demonyo, hindi dambuhalang sanggol. Kawawa naman, kasi ang sanggol, ang representation niyan ay mga anghel. Dahil nung pagsanggol ka, pinapanganak ka, wala ka pang kasalanan sa mundo. You're just a baby, inosente. Ano sino naman nagturo sa'yo niyang dambuhalang sanggol na yan? Ito'y pagtatakip niya sa kapatid niya, banat-banatan, si Tambaloslos, yung dambuhalang demonyo, not dambuhalang sanggol, di ba? Para kunwari, matuwa tayo. Kayo naman, yung ibang mga, kayo lang naman, yung mga supporter ng mga Alpotera, tuwang-tuwa kayo, wow, ang galing-galing ni Mangga. Diba? Yung mga double agent, nililin lang na naman kayo. Magalit tayo kay Vice Ganda. Well, okay, magalit tayo. Pero ayaw niyong magalit kay Amy Marcos. Dahil nililin lang kayo. Dahil nga, syempre, magkaibigan sila ni Inday Sara. Binabanatan si dambuhalang sanggol. Diba? Yan ang ano niyan. Kasi iniiwasan ni Mangga, mga kababayan, iniiwasan niyang banggain yung kanyang kapatid. Dahil mahal niya yung kapatid niya. Ever since the world began, magkasama sila. Alam niyang adik ang kapatid niya. Okay yan. Bugbugin nyo ng comment yan si Vice Ganda. Pero hindi si Vice Ganda ang nagpakidnap kay Pangulong Duterte. Hanggang ganyan lang ng mga yan. It's the same thing na ginagawa natin. Sa totoo lang, kalayaan niya mambastos at kalayaan ko rin babuyin ang mga baboy katulad nito mga Marcos na ito. Siyempre masakit yun sa atin kasi Duterte supporters tayo. Masakit yun na ginaganon ang ating Pangulo. Magagalit na lang tayo kay Vice Ganda tapos i-ignore natin ang paglalaro ni Amy Marcos dahil magkaibigan sila ni Vice President. Sabi ko nga, hindi ko pangihimasukan ang pagkakaibigan nila. Pero hindi ako pwedeng pigilin ni Inday Sara dahil hindi naman ako sunod-sunuran katulad ng mga pinaglalabas ng mga Team Alpoterang mga bangag na dapat pagkaibigan ni Inday Sara ay hindi tayo magsasalita dahil kaibigan ni Inday Sara ay, pang sarado ang utak o it's either ikaw ay binabayaran ni Amy Marcos. Hindi porket kaibigan ni Inday Sara ay hindi na tayo, kasi baka magalit si Inday, ganyan-ganyan kasi kaibigan niya si Amy. Harap-harapan ni Inday Sara, sinabi ko, ayan, yung kinidnap ng kapatid mo. At si Inday, concern doon kay distressed mother. Nasahig kami. Nagsasalita. Kasi alam na ni Inday Sara yon before Sinasabi niya kay Amy na, kinukwento niya yung kwento ni Sheena kasi alam niya na yung kwento. Nagalit ba si Sara sa akin? Uy, Marlica, wag ka naman ganyan kasi kaibigan ko yan. Hindi niya ako pinigilan na magsalita against sa mga bangag. Kasi nirespeto niya ang kalayaan ng bawat isa. Hindi porket kaibigan niya siya, hindi porket supporter ako ni Inday Sara, pwede niya na akong takpan yung nga bells ko. Dahil hindi niya naman gawain yan. Ngayon, going back dito kay Tambaloslos, dahil yan naman talaga ang punot dulo, at si Bangag at si Lisa Tanas, na gustong ipatanggal si Inday Sara, yan ang tinitira ni Amy. Pero ayaw niyang tirahan yung puno. Si Lisa Tanas at si Bangag, bakit pa naupo yung hayop na yan? Si Speaker Tambaloslos na yan. Hindi ba dahil kay Bangag at kay Lisa Tanas? Yan ang dinidiin sa inyo bumoto, nag-open ng investigation doon sa pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Napanagot niya ba? After that resolution, napanagot ba niya si Remulla? Yung mga, yung mga kasabwat sila kanila, si dalawang Remulla, si Anyo, lahat yun, napanagot ba niya? Na-push ba niya na pwede silang kasuhan doon sa certain agency na pwedeng mag-file ng complaint or case laban sa pag-kidnap nila? Hanggang ganun lang siya. Hanggang optics lang. Kaya, if you talk about Vice Ganda, durugin natin si Vice Ganda, mga gago. Mga Team Alpoterang bangag. Ang durugin, ang mga addictus benedictus. Behind the scene, ang kanyang pakikipagsabuatan sa kanyang kapatid. Kapatid niya yan. Di ba? In preparation yan for 2028. Kung tatakbo siya sa malaking, nangangarap yan, di ba? Di ba? Ang sabi ko sa inyo, nung hindi pa sila nag-aaway ni Lisa Tanas, ang usapan niyan si Mangga ang magiging parang, behind the scene president dahil alam ni Amy na ang kapatid niya ay addict, authenticated bangag.
'Di ba? Authenticated dito sa California, kaya hanggang ngayon, lumipas na yung 1 taon, pananakot nila sa akin na kesyo ipapa-extract ako, what do you call it? Kakasuhan ako dahil sa nilabas kong pulboronic video. Mag-isip-isip kayo. Dahil kung nagsisinungaling ako at yung forensic investigator, a forensic person na nag-authenticate niyan, dapat kalaboso na ako. Isang malaking kaso yan. Kung yan ay fake, yung ginawa ko, mahigit 1 taon na. 2024, nung inauguration ni Bangag, nilabas ko. Now, nag-inauguration siya. Nasaan na yung pananakot nila sa akin? Nakakasuhan? Wala. Kasi oras na magnanakot sila, magkaso sila, ay kalaboso sila. So, mabalik tayo dito kay Amy Marcos, mga kababayan. Diba? 2028 yan, politika yan, hindi yan para sa inyo. Ang aatakihin niya, si Tambaloslos. Para kunyari, magpapaniwala tayo sa kanya, wow, galing-galing. Ang magpinsan, nagbabakbakan. Kasi takot siya na mawala ang Duterte supporters at takot din siya na mawala yung ibang Marcos Bangag supporters. Imagine mo, win-win si Mangga. Maaaring may nakikinig sa atin ngayon, di ba, na mga political analyst. Iniiwasan niyang boljakin yung kanyang kapatid. Kasi pareho yun, imagine mo. Kung makuha niya ang Duterte supporters at ibang Marcos supporters, ang kalaban niya lang is yung mga dilawan, di ba? O baka, pailalim din ang tira niya. So meaning, mga kababayan, ito lahat ay palabas lamang. Dahil ang kapatid niya, yung punot dulo nitong nitong ICC na ito, nung pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Dati, sinabi ni Bangag, sabi niya, we will not lift a finger. Tapos later on, pinakidnap si Pangulong Duterte nang wala kayong ako alam ko prior, beforehand, 'di ba? No, nasa Hong Kong pa lang. O ano ngayon? Kaya ngayon si Dambuhalang, hindi siya sanggol, si Dambuhalang demonyo, okay, ang sinasabi ni Amy na yan, ay kasabwat lahat yan sa pangingidnap kay Pangulong Duterte. Gusto niyang kunin ni Mangga ang inyong boto. Nakuha na nga kayo, di ba? Ito nakaraang eleksyon. Nabubudol na naman kayo. Kasi yan ang ngayon tinatrabaho na yan ng mga double agents. Purihin ng purin si Amy. Wow! Bumoto ng yes para i-archive ang impeachment ni Inday Sara. Kung ganyan pala ang premise ninyo, di matuwa kayo dun sa 19. Yung 19 ba na nagsabi na i-archive? Tuwang-tuwa ba kayo lahat doon? Kung ganyan ang inyong basihan, mga palangga, wala eh. Talagang talagang ang Pilipino, ang kapalaran ay mabubudol at mabubudol paulit-ulit. Hindi niya inaatake o binuboljak ang kanyang kapatid sa lahat ng kapalpakan. Ngayon, nag-travel na naman, puro pledges na naman mula sa India. Yung travel lang hitad na adiktos na si Lisa, ayaw tutukan ni Amy Marcos. Nag-statement na siya diyan, di ba, noong nakaraan. Meron ba siyang ginagawang aksyon para mapatunayan ng taong bayan na adik si Lisa Tanas at si Bangag? Meron, sige nga, nag-invest, I just don't know, ano bang committee niya? Pwede siya mag-recommend. Committee niya para imbestigahan. Kausapin niya yung mga, si Kong Marcoleta, ang Blue Ribbon, I don't know, sa Committee on Drugs, si Bato pa rin ba? Di ba? Whatever, kung ano man ang committee niya na hinahawakan. Hindi ba dapat i-push niya kung talagang para sa bayan, na yung kapatid niya at ang Lisa Tanas ay sangkot sa lahat, pera ng bayan, nagta-travel, may namatay na si Tantoco, umamin ang kanilang undersecretary na sila ay tumira ng mga pinagbabawal na pulburon. Recently, di ba yung kanilang yung asawa ni Toby Tiangco ay Romualdez din yan. Meron na article na hindi na absent na daw itong yung Michelle, was it Michelle and Toby Tiangco doon sa optics ni Lisa Tanas na every Sunday, di ba, nagda-dinner ba sila o nagla-lunch sila kasama si Imelda Marcos. Absent daw. Kasi nga, nag-abstain itong si Toby Tiangco doon sa speakership ni Tambaloslos. Di ba? So, nagkakaletse-letse na sila. So, I don't know kung anong drama nila. Kasi last time, I think, August 3, di ba? August 3, ano na ba kita ngayon? August 10. Na nag-post si Lisa Tanas, di ba? Ng mga picture nila, mga optics nila, at wala daw itong si Toby Tiangco at itong si Michelle Romualdez.
So, anong ibig sabihin yan? Nagka-leche-leche na sila, nagka-away-away na sila. O, ngayon, ito, tignan natin, i-connect natin. Kung nag-abstain, tignan natin ha, yung pangyayari. Hindi kung nag-abstain talaga. Si Toby Tiangco sa pagboto na maging speaker si Tambaloslos. Bakit? Si Lisa Tanas naman yun yung nag-optics kasama si Imelda Marcos. Hindi ba dapat, di ba? Labas si Tiangco doon kung sila ay what? Chami-chami ni Lisa Tanas at yung kanyang asawang si Michelle Romualdez. So, ibig sabihin, kung nag-abstain siya dito kay Tambaloslos na to, tapos I think yung asawa daw niya is not feeling well. I don't know kung ilang beses na siya umabsent doon sa kanilang Sunday lunch, di ba? So, ibig sabihin, kung apektado si Tambaloslos dahil hindi bumoto itong si Toby Tiangco sa pagiging speaker niya, apektado din si Lisa Tanas kasi si Lisa Tanas ang nag-host niya, nagdadrama niyan kung sino. Siya ang nagsasabi yan kung sino ang sasama sa lunch at kung sino yung mag-optics doon. 'Di ba? Hindi daw maganda makaramdam nung jowa niya ni Toby Tiangco, 'di ba? Nag-alibay. So, nang ibig sabihin nito, meron itong connection dun sa pag-abstain niya kay Tambaloslos at si Lisa Tanas. So, hindi lang si Tambaloslos ang dapat inaaway o natriling na away ang binubukelya ni Amy Marcos. Magkakasabwat silang lahat. Di ba mga palangga? Magkakasabwat lahat itong mga ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto nyong parusahan si Vice Ganda dahil sa pambababoy niya kay Pangulong Duterte, unahin nyo, lumabas kayo sa kalsada, targetin nyo ang punot dulo ng kajotahan, ng pangingidnap at gusto magpa-impeach kay Inday Sara. Triumvirate yan, Lisa Tanas, Romualdez, Tambaloslos, at si Bangag. Di ba? Yan ang katotohanan yan.